kung anuman nga sintomas sang dengue. Kung may hilanat ng pasyente, idiretso na sa pinakamalapit nga rural health centers para ipa-dengue test. Magbinuligay kita sa pagpatap na sang lamok nga nagadala sang balanihan nga dengue. Ini nga panumdom na nagikan sa Capiz Provincial Health Office kag sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhong kag balatsagon, kamo ang boss ko. 97.7 FM Radyo Maragtas. Kamo ang boss ko. Ikan sa urut balitaan sa Radyo Maragtas. Yari ang mga mainit na mga balita sa sining oras sa Balita Las 7. Balita Las 7. Pinakamainit kag danagyo ang mga balita sa Balita Las 7. Dala ang yugong kag balatagon sa mga kapisnon. Balita Las 7. Balita Las 7. Las 7, tutub Las 7, imedya sa Dinilang sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Kamo ang gusto. Maragtason nga oras sa 7:12 sa aga. Capiz, Pilipinas, Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sang Maragtas Balita Las 7. Miyerkules patsades sa bulan sang Setyembre 2025 kagkaron sa aton nga mga headlines sa dalakuan nga balita lokal. Headlines. Anomalyang agin kadalahig sang duha ka mga empleyado sang talatapan sang gobernador wala ginatago sa baylo, ini ang ginapaimbestigaran. Nagkalatumba nga guardrail sa sitio Takilid, Barangay Baybay, ginareklamo sang netizen sa Radyo Maragtas. Nagkalatumba nga guardrail sa bypass road, pag-inspeksyonon ni Engineer Julius Abela. Pagpasulod sang pito ka mga campuses sang Capiz State University sa University Charter ginaduso sa Kamara. 22 anyos nga lalaki patay matapos nga ginbuno sa Barangay Punta Tabuk, sining nga syudad. Suspek nga nagpatay sa anay kapitan sang Barangay Kios sa Banwa sang Panitan, nadakpan sang PRO Mimaropa. Balita Nasional. Headlines. President Ferdinand Marcos Jr. wala na nakibot sa pagbago sang liderato sang Senado. Pila ka mga mamalidha ginkwestiyon ang kapaslawan sang Diskaya ngay buyagyag ang mga imbolbado halin sa 2016 to 2022 may kangtaran sa ginaligar kickback sa flood control projects. Bryce Hernandez pagapasakaan sang kaso ni Estrada Villanueva wala nahadlok sa demolition job. Balita sa luwasang pungsod. Headlines. Prime Minister sang pungsod Nepal nag-resign sa pwesto matapos nga mag-ibuwal ang maduguon nga protesta. Mabaskog nga linog nagtayog sa pungsod Greece, tsunami warning ginpagawa. Balita sa negosyo. Headlines. Department of Energy ginatag ang padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Sports news. Headlines. Alex Yala naglumpat sa number 61 sa women's tennis ranking matapos ang kadalagan series sa Guadalajara Open. Sa entertainment news naman, headlines. Jericho Rosales yara sa West Visayas State University para sa pelikula sining Quezon. Bantayan man ang pinakaulihing nga lakat sang panahon live direkta sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Rojas. Ini nga pagpangalagad buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa aton nga mga boss hindi magkalipat nga magtumar sang inyo sining nga food supplement nga may super antioxidant. Ginalimpyuhan, ginadetoxify ang aton sining nga lawas para malayo kita sa mga balatian. DTX 500 kag syempre ang aton sining nga kape, ang Amigos Herbal Coffee Mix. Punggod kag rashes, mag DTX 500. ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX 500. Ako si Nelson Herrera sa Presidente Rojas Capiz. Miyara akong balatian sa mata pero milanay ako rapora kang tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan maayaw ilang DTX 500. DTX 500. Bakal sa mga butika. DTX 500. Oh sis!
sis! Nano kaya? Perting palang luya mo! Perti ang kakapoy ko sis. Tanan nga kape na inom ko na pero dawa ay kaya epekto. Ay, naku sis! Amo na gani nga Amigos Skinny Coffee Mix ang ginainom ko. Natural kag herbal. Ay tuod ka sis? Of course! Maayo ini sa kakapoy, pasmo, ubo, hilana, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, at madamo pa nga mga balutian. Amigos Skinny Coffee Mix. Kape nga himo sa natural nga sangkap nga magapaayo sa imo nga lawas. Wala ka na sa pangitaon pa kay kompleto na ini. Amigos Skinny Coffee Mix. Amigos Skinny Coffee Mix. Sakto sa timpla, sakto sa bulsa. Gani mag Amigos Skinny Coffee Mix na kita. 97.7 FM Radyo Maratas. Kamu ang gusto. Kakaroon lito na ta sa mga detalye sa ginpanglinyada nga mga headlines kaupod ang inyo mga tagbalita. Boss Princess Angrones de los Reyes. Kag Boss Renante Ortiz Vista sa dalagkuan nga balita lokal. Lauman ang pagpasaka sang kaso batok sa duha o kon masobra pa nga mga empleyado nga nag-assign or na-assign sa talatapan ni Governor Fredinilo To Castro sa tion nga matipo na ang mga dokumento kag mga ebidensya batok sa mga ini. May kangtaran sa mga anomalya nga transaksyon sa isa ka hotel kag catering services. Ini ang ginpapanaog nga mando sang gobernador matapos nga madiskubrihan ni Deputy Administrator for 2nd District Rosemary Gardosing ang among anomalya. Duha ka mga empleyado ang involved sa fictitious purchase request kag bloated attendance. Sa din isa diri ang detailed mismo sa talatapan sang gobernador kag ginhatagan sang iya lubos nga pagsalig. Base pa sa nakuha nga impormasyon sa masaligan nga tiliman-an, gina-forge o kon ginakopya sini ang pirma ni Ma'am Rose Gardose agod ka patigayuno ng mga fictitious transactions, partikular na sa isa ka hotel kag catering services nga magpatigayon sang isa ka aktibidad ang gobyerno probinsyal. Dugang pa nga wala ini ginobligar nga mag-resign nagikan sa talatapan sang gobernador. Sa baylo ginbalik ini sa iyang mother unit nga mong economic enterprise kag makaligad ang duha ka adlaw nag-resign sa iyang trabaho bangod sang health reason. Suno diri sa karon ginatipo ng pila ka mga ebidensya kag dokumento nga kinahanglanon para sa investigasyon kag posible nga magapangatubang sang kaso ang natungdan nga mga persona. Samtang ginsiling man sang tiliman-an nga ginkakas na sa ilang nga mga pwesto ang nadalahig sa among anomalya kag magapagwa naman ang Kapitolyo Provincial sang ila sining official statement sa tion nga matapos na ang investigasyon. Sa piyak nga bahin ginpalabot sang isa ka concerned netizen ang iya nalabayan nga guardrail nga nagkalatumba sa bahin sang sitio Takilid, Barangay Baybay sining nga syudad, partikular sa bypass road padulong sa Rojas City Airport, apisar nga pila ka tuig pa lang ini nga naubra. Gilayon naman nga ginpadulungan sang investigative team sang Radyo Maragtas sa among nga duog kahapon nga adlaw kag nakit-an ang kapin 25 ka mga haligi nga hindi lang basta nagtakilid kundi nagkalatumba gid bangod nga hindi pulido ang pag-ubra sini o kon substandard. Base sa pagpangusisa sang aton nga reporter, ginpahayag nga 1.7 kilometer ang kalabaon sang among nga dalanon kag 4 ka phase ang pag-ubra sini nga nagsugod pa sang 2020. Ang phase 1 ang may budget nga 24,106,746 sa idalom sang IBC International Builders Corporation nga ginupisahan sang Marso 2020 kag natapos sang Setyembre 2021. Samtang ang ikaduha nga phase gin-construct sa Dalanon o kon sang Dalanon Construction Corporation sang tuig 2021 nga may budget nga 40,541,318 pesos kag natapos sang 2022. Ang phase 3 ang gin-construct naman sang Kerskat Venture nga may budget nga 25,074,340 pesos nga gin-umpisahan sang Marso 2022 kag natapos ang
sang Agosto 2023. Ang ika-4 nga phase ang gintukod sang RA Arsenas nga may budget nga 18,045,008 pesos sa idalom ni Engineer Kenneth Kabugwason sang tuig 2024. Nakitaan man nga tuman kanabaw ang lubong sang kabilya sang guardrail kag ang iban nga nagkalahulog na sa idalom nga porsyon sang dalan. Ginbulabanta nga 15 kadupa ang kalabaon sang nagkalatumba nga guardrail kag lapta-lapta sa magtimbang nga bahin kag kapindua kadupa ang agwat sa mga haligi. Magluwas ini makitaan man ang mga litik sa dalanon kag daw marumpag na ang kilid nga bahin sang dalan. Ang amo nga bypass road ang lakturan sa mga residente gikan sa San Roque Extension, mga taga-Sat o kon mga taga Santo Niño kag pila ka mga pumuluyo sang barangay Mungpong nga nagakahangawa sang ila seguridad sa pag-agi sa amo nga dalanon. Sa kangot nga balita, magapatigayon sang personal nga pag-inspeksyon si Engineer Julius Sabela, ang Chief of Maintenance Section sang 1st Engineering District sang DPWH sa ginreport nga nagkalatumba nga guardrail sa bahin sang sitio Takilid, Barangay Baybay, sini nga syudad. Ini ang iyang ginpabutyag sang ma-interview sang Radyo Maragtas kahapon nga adlaw. Ginklaro sini nga importante nga mabakod ang pag-ubra sang guardrail sa mga dalanon. Bangod ini ang para sa safety sang riding public kag sa mga behikulo nga nagaagi diri kung maglapaw sila sa karsada. Suro kay Abela, i-verify nila danay ang reklamo nga guardrail. Tanawon ko nini ang sulod pa sa warranty period agod nga ma-rectify sang contractor ang among area nga naguba. Bangod mayara ini sila sang ginatawag nga warranty bond sa sulod sang isa ka tuig. Sa tiyo naman nga habitual ang arrogance kag abandon ship, sarang sila nga magkarekomendar sang appropriate action batok diri kag pagasuguran sa gilayon ang inspeksyon subong adlaw agod nga mapatigayon man ang aksyon nga himuon sang ahensya. Pagatukod sang inspect to rate team nga magausisa kung bala may paglapas sa proyekto kay nagpasalig nga magahatag sang update sa outcome sang patigayunon nga investigasyon. Sa dugang nga balita, ginsuguran na sang Kamara ang hearing sa ginadusong nga House Bill 971 o kon an act providing for the inclusion of Capiz State University, CAPSU, regular campuses in the university charter nga nagatuyo nga makakuha sang pondo ang kada campuses para mahatagan sang nagakaigo nga pagtamod ang pag-improbar kag pagpasangkad sang kalidad nga edukasyon. Suno sa authors ang hagna nga si Capiz 1st District Congressman Howard Ginto, 3 gid lamang ka campus ang CAPSU ang recognize sang Department of Budget and Management o kung DBM bangod 3 lamang ang nasulod sa university charter kag ang nabilin nga 7 ang mga satellite colleges o kung wala madala sa university charter rason nga magamay ang pondo nga ginapain nga ginatunga pa sang pulo nga campuses. Dugang diri yara sa 28 ka estudyante sa isa ka professor ang ratio sang CAPSU nga dapat yara lamang sa 20 ka estudyante sa isa ka professor. Ginalauman nga kung maaprobahan magadugang ini sa numero sa mga manunudlo, makabago nga kagamitan kag dugang nga pasilidad sa tanan nga campuses. Nagpabutyag naman sang iya bugos nga suporta si Capiz 2nd District Congresswoman Jane Castro nga yara man sa amo nga hearing. Ang Capiz State University ang nagaisahanon nga pampubliko nga universidad sa Capiz kung sa diin ang mga campuses sini ang nahamtang sa Rojas City amo ang main campus, Dayao, Pontevedra, Pilar, Tapaz, Dumaraw, Sigma, Poblasyon Mambusaw, Burias, kag Sapian. Wala nakasalbar sa kamatayon ang isa ka 22 anyos nga lalaki matapos nga ginbuno sang wala makilan-an nga suspect alas 2 ang kaganhon kahapon nga adlaw sa sitio Cassandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilala ang biktima kay John Mark Tanael, residente sang Barangay Banica, sudad sang Rojas. Sa nakuha nga impormasyon nga nakabaton sang report ng kapulisan nga may ginbuno ng isa ka persona sa nasambit nga lugar. Gilayon naman nga ginpadulungan ini sang kapulisan kag pagabot sa lugar sang insidente nakitaan nga nagakaya kag may duha ka igo sa dughan ang biktima.
Gindala pa ining sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Na-recover sa paghinakop sa biktimang isa ka glass tutor, cellphone, isa ka relo, kutsilyo kag silver nga necklace. Sa karon may person of interest ng kapulisan kag posible bangod sa utang ang motibo sang krimen. Para naman sa katapusan nga balita lokal na tigayon nga madakpan sang Regional Intelligence Unit sang PNP Memaropa sa Barangay Santa Isabel, Calapan City ang ginatudlo nga sospek sa pagpangluthang patay sa anay kapitan sa Barangay Kios, Banwa sang Panitan. Ginkilalang sospek kay Orlando Pionelo, 51 anyos, residente sang Sara, Iloilo. Naibaluan ang nasambit nga sospek ang 16 na katuig nga wanted bangod sa kaso nga pagpatay kay anay kapitan Rolando Besorio sa tuig 2009. Matandaan nga sang Nobyembre 2009, samtang sakay sa salakyan pabalik na sa Barangay Kios ang anay kapitan, hinali na lang ini ginluthang sang duwa ka mga sospetsado nga sakay sa motorsiklo. Sa karon, yara na ini nagapabilin sa CRC o Capiz Rehabilitation Center. Balita Nasional. Wala na nakibuot si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagbago sang liderato sa Senado. Sunod sa iya, sumugod sa nakaligan nga pila ka bulan, nagahuni na ang istorya sa pagbago sang liderato. Matunog ang pangalan ni Senator Vicente Tito Soto III nga handa na nga magpungko bilang Senate President sa pagbulos sa kay Senator Cheese Escudero. Bilang isa ka na senador, napayag sining ang pagbago sa liderato sa Senado, isa ka internal issue. Kung sa diin ang mga senador ang nagapabutsag lamang sang ilang pagsalig sa isa kag isa, ganing importante nga mag-organisar ang tanan. Wala man sang may nakita nga problema ang presidente sa legislative agenda para sa ika-20 nga kongreso sa idalom sang liderato subong ni Soto. In question sang pila ka mga mamilidha ang kapaslawan sa mga kontraktor sang gobyerno nga Sanday Sara kag Curly Discaya nga ibuyagyag ang mga involved sa ginaligar kickback sa mga flood control projects humalin 2016 tubtub 2022. Sa IEX account, ginpahayag ni Senador Kiko Pangilinan nga sang 2016 pa sang nagsugod ang mga Discaya sa pag-ubra sang flood control projects. Apang ang giningadlan lang sa mga ini sa ila sworn statement ang gikan sa tuig sang 2022. Ginpahayag man sang senador nga hindi mahimo nga manipulahon o kon i-photoshop ang mga sworn statement. Ngin panindugan man ni Senator Pangilinan nga wala sang cover-up sa baylo, dapat ibuyagyag ang bugos nga kamotoran. Gani sunod diri, hindi sila mahimo nga ibutang sa Witness Protection Program kung may ginatago pa ang mag-asawa. Samtang, ngin panindugan naman ni Mamayang Liberal Party List o kon Liberal Party List Representative Lyra de Lima nga may kinamatarong ang pumuluyong Pilipino nga mahibaluan ang bugos nga kamotoran. Rason nga magasumiter sila sang isa ka hagna para sa pagtuga sang isa ka independent commission kag nag-insister nga wala sang dapat tabunan kag ang tanan dapat manabat. Ginimo sang nasambit ang mga mawalidha ang pahayag matapos nga ginhingadlan sa mag-asawa nga Sanday Curly kag Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry ang natuhoy sa 17 ka mga anay kag subong nga mga kongresista nga ginaligar nakabaton sang kickbacks kasubong man 8 ka mga opisyal sang DPWH o Department of Public Works and Highways. Magapasakas ang kaso si Senator Jinggoy Estrada batok kay Anay Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos nga madalahig ang senador sa isa ka House hearing angot sa ginaaligar korupsyon sa flood control projects. Sa isa ka press conference, ginapayag ni Estrada nga magakonsulta siya sa iyang mga abogado sa kaso nga igapasaka batok kay Hernandez. Ginbuyagyag ni Hernandez nga 355 milyon pesos ang ginpaparaog sa senador subong nga tuig para sa pila ka mga proyekto sa probinsya sa Bulacan, bagay nga ginpanginwala naman ni Estrada. Kuleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan.
Ginpayag naman ni Estrada nga posible nagbalos lamang sa iya si Hernandez matapos nga gin-contempt ini sa ginpatigayon nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang klaro sang senador nga ang minilyon ka pesos nga ginaakusar nga gin-embezzle sini ang lunsay yara sa General Appropriations Act. Naghatag man sa pahayag sa Senador Joel Villanueva matapos na ginimplikar man siya ni Hernandez sa House hearing angot sa gineligar korupsyon sa flood control projects. Ginpanindugan ni Villanueva nga wala siya nahadlok sa sininga sa isang demolition job kaganda siya nga pakalainon, insultuhon o kun pakamalautan kung ini ang suno sa iya makaluwas sa mga pumuluyo sa nagabalik-balik nga pagbaha sa pungsod. Gindugang sini nga sulit-sulit niya nga ginahambal humalin sang 2023 nga may diferensya ang flood control program sang gobyerno kag mismo ang presidente ang nagsiling sini makaligad ang duwa ka tuig. Apang suno sa senador, wala ini nahadlok nga investigaran bangod suno sa iya, wala siya sang may ginatago. Samtang, ginkumpirmar naman ni Senate President Tito Soto nga igasaylo sa PNP Custodial Center si Hernandez para sa iya seguridad kag ini ang ginkasugtanan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kaangot nga balita para mangkutano naman kung sino ang personang ginatumod ni Senator Joel Villanueva nga si Dracula nga mo ang ginatando sang kamera sunod diri nga nagabantay sa blood bank sang pungsod. Sa iya sini nga privilege speech gintumod ni Villanueva nga dapat nga magtingob ang tanan para matumod hindi lang ang mga sulugoon kundi pati man ang puno o kunang mastermind sang korupsyon. Pangita man sini kon sa diina si Dracula nga mo ang nagaubos sang pundo sang gobyerno nga posible sunod diri nga nagpalagyo na. Si Villanueva ang isa sa ginpangalanan nga senador nga nagabaton suno diri isang porsyento sa mga maanumalyang flood control projects santo sa payag ni ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez nga ginpanginwala naman sang senador. Pero a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula na ginawang tagapagbantay ng kamera doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Pinabanggit kahapon ni Senator. Balita sa luwasang pungsod. Nanaog sa palangakuan ang Prime Minister sa pungsod Nepal nga si Sharma Oli. Kadungan sang maduguon nga protesta ang ginpaigrab sang social media restrictions karagadako nga public unrest. Ginsunog sang Nepali youth nga si Prakash Matima ang Parliament Building subong man ang puluyan sang 73 anyos kag four-time Prime Minister sang pungsod kag leader sang Communist Party. Ang protesta nagsugod sang Lunes nga adlaw nga nagademand sa gobyerno nga dulaon na ang pagban sini sa social media kagatubangon ng korupsyon nga nagaluntad sa ilang pungsod. Ginatos ka mga protesters na nagsulod sa Parliament Building kaginsugan ini. Kadamaan sa mga nagaprotesta mong mga lamharon nga nagademand sang accountability sa pagpanguluhan sang pungsod nga nagabiya sa monarkiya nga pagginahom kag nangin republika sang tuig 2008. Isa ka magnitude 5.2 nga linog ang nagtayog sa Greek island sang Evia nga nagdala sang tremor sa malapad nga area sang pungsod. Ang pagtayog nagluntad alas 12:27 subong nga kaganhon. May 5 ka kilometro sa kalayoon sa namidhan na sidlangan nga banwa sang Nistyra sa Evia kag nabatsyagan tubtob sa kapital nga syudad sang Athens. May 50 kilometro sa kalayoon gikan sa epicenter. Ginpahayag sang Institute of Geodynamics nga madamo nga aftershocks ang nagluntad kag ang pag-uyog naglawig sang masobra 30 segundos. Wala sang ginreport nga casualties kag kahalitan sa mga linog apang nagpagwa sang tsunami alert partikular sa Crete Coast.
Ginamonitor sa karon ang pila ka duog sa pungsod, partikular sa Ni Styra, ikaduha sa pinakadako nga isla kag popular nga tourist destination bangod mabaskog ang nagpatyagan nga pagtayog didto sa amo nga duog kag ang mga residente napilitan sa pagwa sa ila puluyan na pisar sang tuman pa kaaga nga tiyempo para sa precaution. Suno sa mga residente, ini ang pinakamabaskog nga linog nga ila na eksperyensyahan sa sulod sang malawig nga mga tinuig. Kagaron sa balita sa negosyo. Department of Energy ginatahag ang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. May detalye sa report si Boss Jerry Ratso. Ipasalig sa Department of Energy o kon DOE sang Lunes nga magapadayon ini sa pagpakigangot sa mga stakeholders sa tunga sa sunod-sunod nga pagtaas ang presyo sang langis. Sunod sa DOE, ang presyo sa mga produktong petrolyo ginalauman nga magasaka sang tubtob 1 peso point 50 centavos kada litro sini nga semana. Kasunod sang anunsyo sa mga kumpanya sang langis nga pataaso ng presyo halin sa 70 centavos tubtob 1 peso point 40 centavos kada litro. Ini ang ikaapat nga asod-asod nga semana sang pagsaka. Ginatahag sang ahensya nga ang pagtaas bangod sa mga development sa pagkalibutan nga merkado, lakip na ang pagtaas ang benchmark prices kaangay sang Dubai crude kag mean of Platts Singapore o kon MOPS. Gindugang pa sang DOE nga ang limitado nga pagsaka sa produksyon sang OPEC Plus humalin sa Oktubre ang nagalabot sa 137,000 ka bareles kada adlaw. Mas manubo sang sa nagligad sini nga binulan nga pagsaka nga 400,000 nga nagtugas sang kakulang sang supply. Ginaaligar nga ginpalala ini sang liwat nga pag-inaway sa tunga sang Russia kag Ukraine nga nakaapekto sa halos 17% sang refining capacity sang Russia. Nagdugang man ang tensyon bangod sa liwat nga pagpatuman sang US sanctions batok sa 13 ka mga entities kag 8 ka mga barko nga imbolbado sa illegal nga pagbaligya sang langis halin sa Iran nga ginbulubanta nagalabot sa 1 ka milyones ka bareles kada adlaw. Sa pihak sini, ginpasalig sa DOE nga padayon nila nga ginamonitor ang sitwasyon sa pangkalibutanon nga merkado kag nagapakig-angot sa industriya agud mapanubo ang epekto sa mga konsumidor. Samtang sa ito naman nga sports news, 14 ka spot ang ginlumpat sang ranking ni Filipina tennis star Alex Yala sa pinakaulihing Women's Tennis Association rankings matapos ang 11 kadalagaan sini sa WTA 125 title. Nagikan sa 75th world placement si Alex ang number 61 na karon matapos ang pagdaog sini sa Guadalajara 125 Open. Matandaan nga ginlutos ni Yala si Pana Udvardi sang Hungary sa mabaskog nga comeback sa score nga 1-6, 7-5, 6-3. Agod nga dalaon ang maragtason nga kadalagan. Ang iya sining achievement sa Mexico ang wala makalampuas sa mata sang tennis icon nga si Rafael Nadal nga anay nangin coach kag trainer sini. Kag tuman ang pagdayaw nga ginhatag ni Nadal sa breakthrough nga naangkon sang Filipina tennis star. Magasugod naman buwas nga adlaw Miyerkules ang kampanya ni Yala or subong adlaw sa Sao Paulo Open sa pungsod Brazil. Sa riin siya ang third seed matapos kanay number 27 Beatriz Haddad Maya sang Brazil, number 82 sang pungsod Argentina. Kakaron para naman sa balita sa patag sang showbiz. Yara karon ang aktor nga si Jericho Rosales, kaupo ng mga co-actors nga sanday Therese Malvar kag Boji Pascua sang palaboton nga pelikula sang mga ini nga Quezon agod magpatigayon sang pakighinon-anon kag pagpahayag sa Youth Forum sa West Visayas State University kon WebSU sa Iloilo City sang Lunes nga adlaw Setyembre 8. Kapin 2,000 ang nagatender sang MLQ o kon mga Lingering Questions on Leaders, Legacy and Liberty Forum nga ginorganisar sang Dakila Iloilo kag sang WebSU Film Society kaupo ng partnership sang WebSU University Student Council. Dire ginpakigbahin sa mga aktor ang ila eksperyensya natunan
human kag kasubong pagsulod sa tunay nga maragtas sang kabuhi ni MLQ nga ginaportray ni Jericho Rosales. Nakigbahin man ang mga ini sa fans kag nagpakuha sa mga laragway pagkatapos ang among forum. Kagron sa pinakaulihing nga lakat sang panahon live direkta sa aton nga Pag-asa Weather Center with Pag-asa Rojas. Manginkaw pod nato ang Pag-asa ay ginatamiyaw tanay nga ton siri nga mga tagpalamati. Happy birthday Aston Martin Blanca Flor. Greetings from Tintin Blanca Flor. Good morning, lihog lang shoutout sa barangay Tampilan sa asawa ko si Isidro Blanca Flor, sa mga anak ko nga si Carlo Blanca Flor, Crystal Rose Blanca Flor, kag sa iya sining nga mga kaapuhan. Lourdes Dasig, have a blessed day. Marilyn Villasoto, good morning boss Rena, and shoutout sa Villasoto compound. Salamat gid. Salamat man sa tanan naton nga mga group members kag staff sang ihutik sa Maragtas. Mosadoni Dalida exclamado good morning. Ay amo man sa aton nga Capiz Provincial Tilapia Hatchery Office madayad nga pamati. Ay pwede gid kamo ka-join sa aton sining Facebook group ang ihutik sa Maragtas. Ang may ara karon nga 10,000. Oy, kadamo nagali. 10,800 members ang aton sining private group. Especially subong ang gina-promote naton ang suicide prevention, no? Nga hindi kinahanglan nga utason ang kabuhi, no? Kadamo sang willing nga magpamati, join lang kamo sa ihutik sa Maragtas. Pwede nyo dira i-post o kon i-message o kon dira ipagawa, no, ang inyo sining nga hibubunot, ang inyo sining nga mga malain nga mga nabatsagan abi anonymously sa aton sining nga private group. Kung kinahanglan mag-invite kita sa mga sa mga experts sa galing, no, para at least makalaygay sa inyo. Okay, na sa piyang linya ang aton sining weather observer with Pag-asa Ezra Bolkirin. Good morning. Magandang umaga sir at sa ating mga suking taga-subaybay. Ito na ang ating latest update ukol sa kalagayan ng ating panahon para sa ngayong araw. As of 4 ng umaga, easterlies o ang hangin mula sa silangan ang patuloy na nakakapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating weather condition dito sa Western Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan o pagpulog at pagkilat tungod ay dulot ng easterlies. Para naman sa kalagayan ng hangin at kagatan, patuloy pa rin tayong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang ihip ng hangin na mula sa timog silangan patungong silangan. At ang ating kagatan ay magkakaroon ng bahagyang hanggang katamtamang pag-alon. Philippine Standard Time, it's 7:43 a.m. Patuloy lang sa pagsubaybay at pag-antabay sa mga latest update mula dito sa Pag-asa para sa mga bagong ulat ng panahon. At iyon na ang latest update mula dito sa DOST Pag-asa Rojas. Ito si Francis Hermeshoco. Magandang araw sa ating lahat at maraming salamat. Sir Franz, welcome. Do bago nga tingog ang ato na batian subong, no? Welcome diri sa aton nga programa. Bali may gina-monitor kita subong sir nga kuan nga malain nga tempo within this week. Ano po? Hindi ka pa narinig po. Pwede po ulit po. Ay, okay. Tagalog. Tagalog pala si sir, no? Welcome sir dito sa Radyo Maragtas. Ang mayroon tayong mga malain. Yung malain? Masamang panahon. May masamang panahon kayo na minomonitor na posibleng mag-apekto ngayon sa sir sa klima natin dito sa sa Capiz. Apo. Yung ngayon po, yung po ang nakapekto po dito sa Capiz ay more yung easterlies po na pwede po magbigay ng possible na isolated rain showers or thunderstorm. Low pressure area sir sa labas ng PAR wala naman po. Ngayon po sir, mayroon pong binabantay ang cloud cluster sa labas po ng PAR na may chance po na maging LPA, maging
low pressure po. Okay. Sir Franz, madamo gid nga salamat. Maraming salamat din po. Ay, kabudlay, man. Thank you, kids, sa liwat, Sir Francis. Bago naton nga weather observer karon ho sa Pag-asa Rojas. Ang daming Tagalog dyan sa sa Pag-asa Rojas, ha. Ay, karon mabisita kilid ring ilang boss ho, ang DOST Secretary si Sir Solidum, no? Magabisita diri sa Capiz para sa selebrasyon sang gina-invite naton kamo tanan nga mag-attend sa siring isa ka convention, no? Para at least mangin-aware kamo sa teknolohiya, makita nyo bala ang future na sang Capiz. When it comes to mga application, mga system, artificial intelligences, robotics, mga hacking, programming, mga ano pagid nga mga sistema, no? Nga one click away lang, no? Mga touchscreen ang subong. Especially sa mga manguma naton, mangisda kag mga MSMEs o kung mga negosyante naton. Magahatag man sila lecture about sa mga QR code QR code release or pag-produce, no, sang QR code sa inyo sini nga mga produkto, no. So pwede nyo bisitahon alas 8:30 magasugod ang ilan sini nga programa ang Science and Technology Fair, no. Dati, ang science fair namon, partner, mga telescope lang, mga lecture, pero subong may kuha na ganyan, may actual na ganyan nga system, kag may makita nga na ganyan nga mga robotics niya, no? Oo, once lang ako partner, naka-attend sa to. Nagkadto pa kami diri sa, sa Capiz High. Upod tagli. Capiz National High School, pero hindi takilalahay that time, no? Ining mga inventions nga naga-produce ang electricity, nga nagatindog, balahibo, mo kaptan mo lang mga muna lang yan dati, no? Doon mga hampangan lang yan nga hindi man kayo mapuslan, pero subong very productive nga may invention karon nga i-launch nga sarang nga makadetect sang red tide na sarang nga makadetect sa mga peste sa mga pananong, sarang nga makadetect kung fertile ang duta o kung hindi. Yun lang mga manami ng mga sistema kag ang robotics interesting. Dira sa Robinsons Mall, Rojas, Lawaan, Rojas City, alas 8:30 magasugod ining programa, maga-attend man ang aton sini nga DOST Secretary. Kaupod na lang sa aton nga technical side si Boss Mayan Bardi Bargo, ining si Boss Renante Ortiz Vista. Kagini si Boss Prince na Sangrones de los Reyes. Isigaw mo! Para sa 97.7 FM, Radyo Maragtas, mayuhong kagbalatsagon, kamo ang boss ko. Kaya pa malawak na karagatan ang iyong makikita. Sagana sa likas na yaman, produkto'y sariwa, karina sa Capiz tayo'y gumala. Naraisang nadama sa puso ng bawat isa, ligaya ka, lumbay nawawala. Naraisang madama sa puso ng bawat isa, ligaya ka, lumbay nawawala. Isigaw sa buong mundo, Capiz ang probinsya ko. Isigaw sa buong mundo, nabighani ako. Dito, nalinawin na, diskubri mo na. Ang nag-iisang paraiso ng mga Capiz noon.